Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Maria Erna Ruth Ancheta. Ang tawag ho nila sa akin is Tita Meru. Kabilang po ako sa Hearts of Jesus and Mary, Our Lady of Peace. So HJM OLP. Sa pagsubok, actually madami. Pero once na dadaanan natin, nandito pa rin tayo eh. Pero recently lang kasi ito yung iniyak talaga. January 13 noon, nabangga ako ng jeep dyan sa may Aurora, Mercury Drag. Actually, palabas ako ng office since graveyard shift ako. Ang lugar ko kasi is tatawid ka pa ng Aurora eh. So, doon ako sa E. Rodriguez. So, pag tawid ko, meron ng kumanan na jeep. Nalagpasan namin yon. Dalawa kaming tumatawid eh. Ang hindi, yung rumaragasang pangalawang umovertake dun sa nalagpasan namin. So, nakatumakbo kasi yung isa, pero ako, paakyat na ako ng island. Yun na dito eh, sa kanan, pag! Yun, bangga na ako. Ang nakita ko na lang sa sarili ko, nakahilata na ako sa lupa. Tapos, nakita ko pa yung gulong. Kasi nakasandal ako sa pader ng island na nakanon ako. Sabi ko, sinigaw pa ako ng driver. Tawid ka ng tawid. Ang nasabi ko lang sa kanya, sabi ko, Kuya, tulungan mo ako, hindi ako pakahinga. So, bumaba naman siya. Ang niya sa akin is, hinila niya ako patayo dito. So, nakatayo ako. Ang problema is hindi ako masakit. Biglang sakit ng katawan ko. Sabi ko, hindi ako makalakad, Kuya. Sabi ko. Ewan ko, dinaan niya ako. Umikot kami sa harapan ng jeep. Tapos hindi ko na alam kung paano ako nakaakyat sa jeep. So, pero may dumating na bystander. Sabi ganun dun sa driver. Binangga mo, nakita namin. Dadaling ko nga po siya sa hospital. So, dinala ako sa hospital. Pero, nakaganon na ako sa Kasi hindi na ako hindi na ako makaupo ng maayos. Nakaganon na ako. Nakapikit na ako kasi sabi ko, Kuya, hindi na ako aabot. Hindi ako makahinga. Ang sabi sa akin ng driver, siguro natakot. Naku po, kausapin niyo ako. Malapit na. Ika-andar lang naman namin. Malapit na. So, hindi na kaya, sabi ko. Pasuko na ako noon eh. Hindi ako makahinga, Kuya. Malapit ako. Kausap sa akin, pero nakapikit ako. So, tignan niyo ako. Sabi niya gano'n. So, nakarating naman kami sa hospital. Kuha siya ng wheelchair. Tapos, syempre sa hospital, ang daming tanong kahit na hindi ka na di ba? Pero yung sa akin, talagang bibitaw ako eh. Bibitaw na ako kasi sabi ko, hindi na ako makahinga. Pero nakasulat ako noon. Magsulat muna kayo. Binigyan ako ng mga fill upan. Alam mo na, protocol yan, hospital. Sulat mo muna kayo doon. So, para bang nagigising ako, sulat ako, information sheet. Pero nakuha ko pang picturean. Nakuha ko pang picturean yung ID. Nung hiningi yung ID ng driver, nakuha ko pang picturean. At saka during doon sa naglalakbay kami sa jeep, sabi ko, yung bag ko, Kuya. Nanap ko pa yung bag ko, yung cellphone ko, Kuya. Kasi ang iniisip ko noon, kailangan malaman ng mga anak ko. So, ang nai-text ko, nakapag-text pa ako. Sabi ko, nabangga ako, dadalhin ako sa labor. Yun lang, ang ko. Tapos, yung sinabing pumirma, sabi ko, baka pag namatay ako, hindi ako kilala. So, kailangan kong pumirma. Tapos, kapirma ako, dinala ako sa loob ng ER. Tumatakbo ng isip ko. Diyos ko, pag nawala ako, paano mga anak ko? Paano nanay ko? Kasi dalawa lang kami magkapatid. Last 2023, namatay ang sister ko. So, ako na lang at saka yung mother ko.
So, kailangan maging matatag ako eh. Sabi ko, gusto ko bang makita yung mga apo ko. Ang dami ko na, makakatay ba ako? Kasi hindi na ako makahinga. Sabi ko sa doktor, Dok, hindi ako makahinga. Ang salita pwede ho bang humiga? Sabi ko, naku, ang dami nyo, walang bakante, tinan nyo. So, yung mga doon ka mabubuhay. Kasi hindi naman sila dahil kasi talagang sa labor, maraming tao. So, tinabi ako doon sa mga nakapila, pero titignan ako ng doktor. Siguro 15-20 minutes pa bago dalhin nyo na yun. Nakikita ko, ko, na sisilip ako, tinuturo ako, na, uy, ano yun, parang gano'n. So, in-x-ray ako. So, marami akong x-rays, more than 10. More than 10 ang x-rays ko. So, ayun, in-x-ray ako, tapos makukuha pa ng ilang araw pa. Pero hindi na ako nakahiga. Ang maganda nung nag-x-ray ako, sabi ko, Lord, kailan gusto kong humiga? Tawag pa rin ako, Lord, gusto kong humiga. Nung nag-x-ray ko, paglabas ko, nabakante yung isang higaan. Tapos sabing ganun nung anak ko, Ma, may bakante. Tanungin mo na anak kasi gusto kong humiga. Sabi ko. So napahiga ako naihiga nila ako dun sa bakante. Biruin nyo, talagang ang daming tao, ang daming nakapila. Pagdating namin from x-ray room, bakante yung isang higaan. So, Lord, thank you, sabi ko. So, hiniga ako. From there, ang dami. Tatayo ako, i-x-ray ako, tapos ganito. Lahat. Tagilid, tayo, higat, tagilid na naman, tapos nakatiyaya, na hindi ko magawa kasi ang sakit ng dito ko, ng puwetan ko. So, ang dami kong dasal. Hindi ko na kung paano ko tatawagin ang sakit. Sobrang pain. Nasa pain ako. Tapos ang daming ginagawa sa yung x-ray. Ang sabi ko ng Lord, di ko kaya. Lord, di ko kaya. Pero natapos. So, nung time na yon, so nasa bahay ka na. Nang after that, nasa bahay ka na. Yun pa. Mataas. Kasi may stairs ang bahay ko. Ang nakakaano nito is bawat step buhat ako ng anak ko lalaki. Bawat step. Tapos nauna yung anak ko nilatag yung higaan ko, nilabas from kwarto nilagay sa sala. Nung inano na nila ako, pin-repair na nila, nandun sila. Umiiyak ako. Hindi ako makakilos kasi hindi ako sanay na ako yung inaalagaan. Tapos nakita ko pa yung med-cert ko, 90 days bed rest. Sabi ko, Diyos ko, paano na? Dami ko nang inisip, paano ganito? Paano ang ganyan? Paano yung utilities ko? Paano yung So sabi ko, Sabi ko, hindi po hindi. Sabi ko, gano'n. Iyak ako. Pray ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi ko, Lord, paano na ako? Nung habang nakaratay ka sa higaan, siyempre, sa higaan mo, tagilid mo masakit. Tagilid ka sa masakit kasi hindi mo nga ito kasi nabugbog eh. Hindi ka makatiyaya. Bawat kilos mo makirot. May sakit, may pain. So, hindi ko naman mahawakan yung cellphone ko dito ang hawak ko. Minsan nalalaglag pa. Nakikita ko ngayon, mga prayers. Healing for Tita Miro. So, alam mo yung susuko ka na kasi wala naka-diaper ka. Hindi ka makakilos, hindi ka makatayo. Tapos makikita mo, ang dami nagpe-pray para sa'yo. Nakakalakas ng loob. Lalaban ako. Kailangan kong pumaling. So, span of January, nakahiga ako. 3rd week, medyo nakakatayo ako. Nakakaupo. Hindi na nakakaupo pa lang. Pero pagtatayo, ayun, kailangan may mag-aangat sa akin. Kasi hindi ko maiangat ang sarili ko.
So, nandun sila. Ang nakakaano nun, yung mga anak ko, halinhinan sila. Nakita ko, wow Lord, sabi ko ganun. Nakita ko yung pagpapahalaga ng family. Nandyan sila, may panggabi sila. Kinabukasan, hindi sila matutulog. Nandyan sila para lutuan ka ng pagkain, pakainin ka, subuan ka, linisan ka, palitan ka, ayusin yung bahay mo. So, yung mga anak, kaya mo yan, ganito. Hindi ka naman mapapayaan ni Lord, di ba? Lagi ka nga nagsaserve. Ganon sila. Diyan naman, ang dami mong diyan si Mama Mary, kasi yung ko, sa sala, nandun yung altar ko. Nandiyan umiiyak kasi ako. So, isa rin sila sa nagbo-boost ng moral ko na kaya ko to. Kasi pag ang pain, pinanghawakan mo, wala natatalo ka talaga. So, yung mga family ko, supportive talaga. Diyan ako nagpapasalamat talaga kay Lord, kay Mama Mary. At, ito kasing during yung bedridden ako, self-pity ang bumabalot sa sarili ko. So, ang dami. Buti na lang sa vigil pa, sa rosary vigil namin, maririnig mo yung pangalan mo nandoon. So, nakinig ako sa rosary namin, nabasa ako sa mga GC namin sa community, sa Our Lady of Peace. So, pati sa MBG ko na, kaya mo yan, sister. So, hindi ka pababayaan ni Lord, hindi ka pababayaan ng Panginoon. So, magandang malaking bagay. Malaking bagay na may community ka, malaking bagay na maraming nagdarasal para sa iyo. At yun ang maganda sa pagkakaroon ng community, pagkakaroon din ng mga makikita mo yung dito kasi ang prayer meeting namin kay Our Lady of Peace. So, dito mo mararamdaman yung nandyan sila para sa'yo. Alam mo, yun nga yung ang instrumento, since yan yung nandun ka na sa pagse-self-pity, emotional ka na dahil sa pain. Ang pain ko talaga ang kumain sa akin na puno ako ng iyak, puno ako ng self-pity. Pero yung instrumento nga nagbigay sa akin ng pag-asa, yung pamilya yung pamilya na sasabihin na kaya mo yan. At yung makikita mo na nandyan yung mga apo mo, hindi ko pa wala pa akong apo sa iba kong mga anak. Sabi ko, gusto kong lalaban ako. Yung pamilya ko ang nagbigay sa akin na lumaban na kaya mo yan. Yung mga moral boost nila na kaya mo yan, ma. Ang dami mo pinupuntahan, di ba? Mamimiss mo yan. Kasi laging attend dito, attend doon. Tapos may pasok ako. Tapos, yung sa mababasa mo sa GC na mga prayers nila, na bigla na lang magme-message, kamusta ka na tita? Kamusta ka na sister? So, alam mo yung nararamdaman mo yung mahal ka, nagkikare sa iyong mga tao na akala mo baliwala lang, nag-hi hello lang, hindi mo kasi makikita yung mararamdaman na, kasi normal hi hello lang, araw-araw yun ang every prayer meeting days, yun ang nangyayari. Pero once ka palang may pinagdadaanan, nararamdaman mo yung essence ng hi nila. Konting hi, ang laking bagay. Konting kamusta, ang laking bagay na pala nun. So, sabi ko, sila, yung mga yan ang nagbigay ng instrumento sa akin na magkaroon ng pag-asa, na need ko pang mag-move on. Need ko pang lumaban, kailangan ko pang mag-serve, sabi ko. Kailangan ko pang mag-serve, need ko pang lumakas, need ko pang gumaling, sabi ko gano'n. Kasi, bata pa ako, kaya ko pa. Ito, sabi kong gano'n. Pagsubok mo to Lord tinitest mo ko. So, kakayanin ko to. Kasi sometimes, di ba, yung mga pagsubok natin na nagbibigay sa atin ng
kalakasan. Na marirealize natin, ganito pala yun. Na binigay sa akin ni Lord ito hindi dahil pinahihirapan ka, dahil binibigyan ka ng edge na hanggang dito ka lang ba? O may ilalakas ka pa? So doon ko naisip na pagsubok ito na hindi ko kailangang sumuko. Pagsubok ito na kailangan ko ipakita kay Lord na magsaserve pa ako sa iyo. Na may bibigay ko pa yung dapat na hindi ko naibigay nung bata-bata ako. Na may mga responsibilidad ako na hindi ko nagawa. Well, sa office, madali yan eh. Pero yung sa kanya, nito ko lang naiintindihan na ang dami mo nang naibigay na prayers ko. Siguro hindi ko kailangang bumitaw ngayon. So, yung instrumento na makikita mo ang paghihirap niya noon at ang paghihirap ko lang ngayon, hindi sapat. Hindi, wala pa sa kalingkingan. So, move on ako. Sa family ko nandyan, ang mga apo ko nandyan. So, laban lang. So, ang sabi ko noon, sometimes, yung weakness natin, God will always, not maybe always, but God will really hold on to our weakness for us to grow spiritually. At yun, totoo yun. Kasi lahat ng paghihirap natin, lahat ng pinagdadaanan natin is pagsubok na nagpapatatag sa atin. Kaya favorite ko yung kantang Footprints in the Sand. Yun. Yung akala mo tayo na lang, yung pala naiangat niya na tayo. So, magandang halimbawa din yun sa pinagdaanan ko, sa instrumento na yan, na makikinig ka rin ng mga worship songs. Yun, nakikinig ako niyan just to uplift my spirits kasi nga, di ba, pag emotional ka natatalo ka talaga doon. So, makikinig ako ng worship songs at doon ko talaga nakita na need ko lumamal. Hindi pa ako matatalo. Yan kasi nakita ko nung alam mo yung nagninilay ka mag-isa, pag ikaw na lang mag-isa sa bahay. Tapos naririnig mo na yung mga kanta na worship songs na pinakikinggan mo. Tapos maalala mo yung pag-attend mo sa mga prayer communities, sa MBG ko. Tapos yung mga anak mo, mga apo mo, naaano ka doon na nagiging gabay yun Nagiging gabay yun sa akin na mag-move on. Malaking bagay sa akin dito sa Our Lady of Peace. Kasi every time na nandito ka, nararamdaman mo yung katahimikan ng isip mo, ng puso mo, na kahit isa-isang linggo maramdaman mo yun, ang laking bagay nun Yun ang mamimiss ko, sabi ko, yun ang hindi ko kailangang bitawan. Yung mga taong nandoon, yung mga taong nagtatanong sa'yo, yung mga taong uma-attend ka, na nagsaserve ka, naglilinis ka nagsusuot ka ng damit ng pare, naglilinis ka ng mga gamit sa simbahan. So, ang laking bagay nun at ayokong hindi gawin yun. Kaya sabi ko, gagawin ko pa ito para sa iyo, Lord, gagawin ko pa ito. Kaya yung pagranas ko ng hirap, pagranas ko ng yung sakit na nararamdaman ko, sabi ko, gagaling ito kasi meron akong gustong gawin pa. Marami pa akong gustong gawin na hindi ko pa siya nagagawa, na hindi ito yung magiging katapusan para sumuko ako. Kasi hindi ko pa naibibigay lahat Gusto ko pa na maging tama ako para kay Lord kasi kasalanan pa ako At yun ang gusto kong maituwid pa. Kahit hindi man ako maging perfectong tao dahil hindi ko magagawa yun, alam ko, masilbihan ko man lang siya sa abot ng aking makakaya.
maging gabay ko siya at may spread ko rin kung ano yung natutunan ko sa Our Lady of Peace, sa MBG, sa HJM, mai lawak ko man yun, maibahagi ko man yun sa mga tao. Malaking bagay na yun. Ang konting ngiti sa taong namomroblema, malaking bagay yun. Ang konting pagkinig mo lang sa mga taong nasa problema din, malaking bagay yun eh. Kaya ang gabay ni Lord, hindi mo man ang gabay ni Lord kasi mararamdaman mo yon once tumigil ka eh. Tumigil ka, hintayin mo or pakinggan mo. Kasi ang problema sa akin, tanong ako ng tanong, may mga sagot na pala eh hindi ko alam, nandun na yung mga sagot, hindi ko lang napakinggan. So yung sabi niya, kaya mo yan. Yung mga prayers ng mga community mo, kaya mo yan. So ang ano lang is, hindi pala minsan, sabi ko nga, bakit hindi mo ako pinakikinggan? Ang sakit-sakit na nito, hindi ko na kaya. Yung pala sinasagot niya na ako kasi nakatayo ako eh. Nakakatayo na ako kung unti-unti ako nakaka-recover. Yun na pala yung mga sagot niya na hindi ko man lang nakita nung mga panahon na yun. Puro ako iyak, puro ako emosyon. Yung pala sinasagot niya na ako, pinagagaling niya na ako unti-unti. Kaya ang gabay ni Lord, nandun na talaga siya. Ngayong unti-unti ako nakaka-recover. Kahit nakakalakad ako kahit may tungkod, pero hindi yun nagiging hadlang para bumalik ako sa kanya at magsilbi. So yung pasasalamat ko is yung bumalik ako mag-serve ulit. Nag-umpisa ako nitong March. Umattend uli ako. Nagsimula ako umattend sa solo parent, sa OLP, prayer community, at saka yung sa MBG namin, sa Mother Butler Guild. So yung pagsisilbi ko is hindi pa yun as much as I can. Hindi pa yun worth of what I need to do. Ibig ko sabihin, kulang pa. Pero ang pasasalamat is nandito sa puso ko. Ang pagsilbi sa Panginoon is napakalaking kaginhawaan sa nararamdaman ko. Kasi naghihil ako eh. Nararamdaman ko, naghihil ako. Tawag lang talaga. Sabi nga, di ba? Knock and you shall be open. Di ba? Seek and you shall receive. Seek and you shall receive. Nahuli lang akong kumatok. Puro kasi ako emosyon. Nung time na nagkumatok na ako, binuksan naman niya ako eh. Pinagbuksan naman ako ni Lord. Kailangan lang talaga pakinggan siya. At ang pasasalamat na itong pagsilbi ulit sa kanya is malaking bagay para sa akin. Dahil hindi lang ako nagsisilbi, kundi hindi lang ako dahil kailangan kong balik. Hindi. Dahil yun ang way ko para pasalamatan ng lahat. Kasi iniisip ko, this is my second life. Naakala ko, mawawala na. Pero dahil kay Lord, binigyan niya pa ako ng chance para gawin yung dapat kong gawin para sa tao at lalong-lalo na sa Kanya. And very grateful ako na itong pangalawang buhay na ito ay magiging mas mahalaga, mas worth para kay Lord na maipakita ko sa Kanya na I am your child. So, yung weakness natin na ginagamit niya para maging malakas tayo spiritually, naiintindihan ko na. Kasi marami tayong pinagdadaanan na kailangan lang manahimik para marinig siya. So, ang pasasalamat ko is for my second life.